So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, ngayon no, napapansin ko lang po talaga dito kay Loren Legarda, na hanggang ngayon po ay niloloko niya pa rin talaga ang mga Pilipino. So, anong akala mo, Loren, sa mga Pilipino? Lahat tanga? Lahat bobo? Lahat kaya mong paikutin? Kasi nga mga ka-Streetwise, no, alam na alam naman po natin kung ano ba talaga ang totoong kulay ni Loren Legarda. Isa po siyang communist sympathizer, or even worse, posible or baka na isa talaga siyang komunista. Kasi nga po, nag-iisa siya sa Senado na nagpo-promote po ng kaser. Okay, so ngayon, ito ngayon pag-uusapan natin. Makalipas nga po na mamatay, buti nga namatay. Makalipas nga pong mamatay ni Joe Masison noong, tingnan natin ha, okay, noong December 16 ayon sa record. So, noong December 16, namatay si Joma. Pero ako'y nagtataka. 'Di ba, bilang isang senadora or bilang isang senador na nasa gobyerno ngayon, ako'y nagtataka. Pagkatapos nga po mamatay ni Joma Sison, ay lumipas po ang ilang linggo, ay tahimik po si Loren Legarda dito nga po sa pagpanaw nga po ni Joma Sison. Kasi nga po para sa akin, importante yon na ipakita mo na kung ano yung totoo mong kulay, Loren. Ipakita mo na yung totoo. Kasi hanggat hindi pinapakita ni Loren Legarda ang totoong kulay niya or hindi niya talaga ito ihayag sa mga tao na isa siyang komunista, ang ibig sabihin niyan, tinatago niya ang pagiging komunista niya. Kahit na may mga ebidensya tayo. Siyempre po, ang pagtago po ng totoong sarili sa mga tao ay para sa akin po ay isa po itong panloloko. So yun nga po, makalipas nga po ng ilang linggo, pagkatapos nga umanaw ni Joma Sison, ay wala po tayong nakitang statement ni Loren Legarda. So bakit ko hinihintay ang statement ni Loren Legarda? Dahil booking na booking po at alam na po ng buong mundo na si Loren Legarda po talaga ay isang communist sympathizer sa loob ng Senado. So isa po sa mga ebidensya ko kung paano ko nasabi na communist sympathizer si Loren Legarda ay nung pinoromote niya po sa mismong hearing po ng Senate, itong kaser, itong basura at napakawalang kwentang gawa ni Joma na kaser. So ito magpa-flashback lang tayo. So panoorin natin to. The four aspects of kaser must be pushed. Having said that, Mr. President, I would like the anti-terror law to be reviewed. I recall, and I hope my vote was recorded correctly when I was in the House of Representatives at the height of the pandemic, because I did not vote in its favor. And I do not recall what law or what pronouncement of government has declared the Communist Party of the Philippines or similar organizations, movements, beliefs, associations could be declared as what? Enemies of the state? It's so difficult to identify that. If we see and study what they actually believe and want, it is social justice. It is really uplifting our people from poverty for decades without bearing arms, of course. And the disposition of forces is part of the four elements of kaser. Yon. Kung meron mang budol is real, si Loren Legarda yon. Well, sino ba nagpasok sa unit team dyan? Ang alam ko si Sara eh. So ito na nga. So itong kaser nga po na pinagmamalaki nga ni Loren Legarda, ito yon. So actually mga ka-Streetwise, binasa ko po almost ay more than 20 pages ata yung kaser. At nabasa ko po yung kaser, ang masasabi ko po dito, isa po itong walang kwenta, basura, at inutil na gawa ni Joma Sison. At kitang-kita po sa kaser na isa po itong sistema ng komunista, ng komunismo. So, dito nga po ako nababatrip kay Loren Legarda na nung pinopromote mo yung kaser sa Senado ay galit na galit ka. Pero bakit ngayon ay tahimik ka? At napaka-unusual din po mga ka-Streetwise na bilang isang senadora na meron kayong oath Nag-oath kayo Nangako kayo, nagkaroon kayo ng panata na poprotektahan ninyo ang kasalukuyang sistema. Well, kahit bulok yan, kasama yan sa oath ninyo, yung bulok na sistema natin. Kasi nga basic lang po mga ka-Streetwise, hindi mo naman ipopromote itong kaser na to kung hindi ka komunista. 'Di ba? Ayun lang yung pinaka-basic doon. Dito ko na nga po nasasabi na niloloko po tayo ni Loren Legarda. So after nga nun na mabuking nga po natin si Ka Loren,
na isa po siyang senadora na naniniwala po sa adhikain po ng NDF, CPP, ito nga National Democratic Front, at saka Communist Party of the Philippines. So, bakit nga, nung namatay nga si Joma Sison, bakit tahimik ka? Siyempre, di ba, dapat isa ka sa mga nag-iingay kasi nag-iisa ka dyan sa Senado na naniniwala sa komunismo. Oh, pero yun nga po mga ka-streetwise. So, pagkatapos nga nun, ang nangyari, actually na-content ko na to, no? So, ang nangyari nga po nun, patago po, para sa akin patagong ginawa ni Loren Legarda, ay nagbigay po siya ng statement dito po sa pagkamatay nga po ni Joma Sison at binasa po ito ng Gabriela Party List Congresswoman na si Brosas. Okay, so ito lang, papanood lang po natin yung ilang part dahil nga po na-content ko na po yan ayoko na pong i-replay para hindi naman sayang yung oras ninyo. So ito po yon. Sa bayani ng sambayanan, akin pong babasahin ang mensahe ni Senator Loren Legarda. So yun nga po, no, kitang-kita po dyan sa video po na yan na binasa po ni Brosas, itong sulat nga ni Loren Legarda. Actually, meron pa akong nabasa dyan sa comment section, dyan po sa video po na yan, na dyan po sa huli ko pong vlog na kung saan ko po tinapik po yan, ang sabi pa nga ng isa nang nag-comment, duda daw po siya na baka hindi daw ito sulat ni Loren Legarda. Actually, hindi po ganun yun. Mas malaki po talaga yung chance na sulat ito ni Loren Legarda. Kasi nga po, isa pong kongresista ang nagbasa nito. So, ang ibig sabihin, nang-i-scam yung Brosas? I don't think so, di ba? So, ayun nga po mga ka-streetwise. So, pagkatapos nga po mamatay ni Joma Sison, so, ang nangyari nga po kay Loren Legarda, tahimik. So, pagkatapos niya manahimik, hindi siya nakatiis, nagbigay po siya ng statement sa isang programa po ng mga komunista sa pagkamatay nga ni Joma Sison. So, para sa akin, patago yun. So, paano ko nasabing patago? So, ano pa yung ebidensya ko para masabi kong patago? Actually, ito. Tingnan natin itong social media account ni Loren Legarda. So, tingnan natin yung Facebook, tingnan natin yung Twitter. At isama na rin po natin yung YouTube. Actually, hanggang ngayon, wala pa rin po siyang post tungkol nga po dito sa pagkamatay ni Joma Sison. So, sa akin, bakit mo tinatago? Ayun lang yung punto ko doon. Kung tinatago ni Loren Legarda na isa siyang communist sympathizer, well, wag mo nang itago, ilabas mo na. Ipaglaban mo kung ano yung paniniwala mo. So ngayon nga po mga ka-streetwise, no, tingnan natin itong Facebook account po ni Loren Legarda. So ito, meron 9 hours ago, 'di ba, tungkol sa isang Madam Kyo Kun. Yun, hindi ko mabasa. So ayan, 'di ba? So hanggang ngayon nga po ay wala pa rin po siyang post tungkol nga po dito sa pagmamatay ni Joma. Ito, no, sa unang linggo ng bagong taon, nais kong i-share sa inyo ang aking mga blah blah blah, wala ano. Ito nakalagay dito, ang aking mga OTD sa Senado bilang official events bago matapos ang year 2022. I enjoy wearing locally made clothes. Well, ayan yung mga post niya. So dapat isama mo dito, Loren Legarda, na ipupush mo na yung kaser. 'Di ba? Ayun yung pinaniniwalaan mo, 'di ba? Yung kaser, yung basura na kaser. Ayan, oo. Walang post. So, mga ka-streetwise, 'di ba? So, ang tanong ko, bakit mo tinatago? So, ito pa nga po mga kababayan. Bakit ba galit na galit ako diyan sa kaser? Kasi nga bukod nga po sa komunista ito, bukod nga po dito sa proposal po na to na kaser na pagsunod nga po sa komunism, kasi alam naman po natin na itong komunism po na to ay basura to. Ilan na lang po ba yung bansa na gumagamit po ng communism na sistema? Actually, ang alam ko, North Korea at saka yung Cuba. Ang tanong ba, yumaman ba ang Cuba? Yumaman ba ang North Korea sa paggamit ng komunista? Sa paggamit po ng sistema ng komunista? Actually, hindi. At mga kababayan, itong communism po na to na pinopromote ni Loren Legarda, ito rin po yung sistema na ginamit po nung mga 50 years ago ng China. Kasi nga kung maalala nyo, di ba, si Mao at saka si Stalin, mga komunista talaga yan. Pero dahil nga po sa subok na po ng panahon na isa itong bulok na sistema, binitawan na po ng Russia at saka ng China yung komunism na yan. I think noong 1970s. So isipin mo, di ba, hindi ba nag-iisip si Loren na ang sistema na subok na ng panahon na pangit ay ito ang pinopromote niya sa Pilipinas? At bukod nga po dito sa komunism po na to, meron po akong nabasa sa kaser na ito, na binibigyan nga po ng kapangyarihan itong mga grupo ni Joma na namumundok na humahawak po ng armas. Alam niyo na po yung kasi bawal banggitin yan sa YouTube. So binibigyan po nila ng karapatan itong mga grupo po na to na i-implement nga itong kaser, itong komunista.
So, ang labo mo, Loren. So actually mga kababayan, sa tingin ko naman, no, ako po talaga, siguro kung buhay pa ako nung mga year 2028, itong election kung kailan po matatapos yung termino ni Loren, kung active pa ako sa YouTube nun, kung active pa ako sa pagba-vlog sa mga panahon na yan, isa po ako sa mga magpapaalala sa mga tao kung ano po talaga ang kulay ni Loren para hindi na po siya manalo ulit. Kasi ako po talaga ay anti-communist po talaga ako. Hindi po ako naniniwala sa sistema ng komunista kasi bulok yan, bulok. So yun lang po mga ka-streetwise do. So ano po masasabi niyo po dito sa ginagawa po ni Loren Legarda na panluloko sa mga tao? Kasi para sa akin, yung hindi mo ipakita yung totoo mong kulay sa mga tao, para sa akin, isa itong panluloko. So ano po masasabi niyo po sa panluloko po ni Loren Legarda sa mga tao? Kaya comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, gusto ko rin po may natututunan po sa mga comments po ninyo. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takeo Romeo Moto. Bye-bye.